nakakabahala, nakakaalarma, embarrassing, disgusting, and disappointing. Nakakabahala, nakakaalarma, embarrassing, disgusting, and disappointing. Credit to the owner. No copyright infringements intended. Credit to the owner. No copyright infringements intended. Hindi na rin nila sasabihin sa inyo, backtrack tayo, sinabi to sa akin, na ang mga kakilala nila na sa Pilipinas ako, ay tignasabi ko na to sa inyo, ba't uulitin ko ulit, na hindi totoong nagka-COVID si Kuting noong panahon ng pandemic. Siya ay ni-rehab sa Espanya, ni-rehab dahil sa kakalaklak ng pulburon. Yan ang totoo, niloloko kayo ng pamilyang ito. According to Maharlika, it is not true that Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. had a COVID. The truth is, he was rehabilitated for being a drug addict. This harsh allegation of blogger Maharlika has blemished and tarnished not only the honor and reputation of President Marcos and First Lady Liza Araneta, but likewise, the whole Filipino nation as well. Hindi siya nagka-COVID po, ni-rehab siya sa pagiging jodik niya. Yan pala yan. At alam ni Anton yan na bumili ng 1 billion, more than 1 billion na property sa Forbes Park. At ngayon, nag-aaway-away na sila sa loob dahil kanya-kanya silang nakaw. Even yung mga chief of staff ni Tambaloslos, nakarating sa atin mga palangga. Chief of staff, lahat nila bumili ng bagong bahay, samantalang kayong mga Pilipino tumatangis ni pambiling gamot ni lola mo, ni anak mo, wala. Yan ang katotohanan. Samantalang itong mga kababayan, nakakalungkot at nakakabahala na. Itong si Maharlika, pinagkakakitaan na niya ang paulit-ulit at gara palang paninira niya sa Office of Philippine President at pati mga pribadong tao. Tinitira niya magkapera lang. Dapat masugpo na ito.